saksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kampo ng kaniliman! Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. May mga kababalaghang nagaganap. Ngunit inaakala ng iba na ito ay kwento lamang. Lingid sa kanila, ito'y isang katotohanang nagaganap at nararanasan. Sa oras na ito, muli na naman tayong tutunghay sa isa pang kwento na lihim na nagaganap sa karimlan ng gabi. Pamamagatan natin itong Tuklaw sa isa na namang gabi ng lagi. Mga kasama, naririnig nyo ba yun? Paulo, kailangan nating bumalik sa barko. Naghihintay yung mga kasama nating nangapital sa pangingisda. At marami tayong huli. Tama. Kaya okay lang mag-relax muna ako. Total, ako ang nakaisip ng mga isda tayo rito. Malapit sa islang ito. Pero ano pa ba ang gusto mong makita? Nakabili na tayo ng kailangan nating pagkain para sa biyahe pabalik sa sarili nating isla. Gusto kong makita ang snake charmer. Ha? Ngayon lang ako makakita ng kobrang sumasayaw. Naniniwala ka talaga? Hindi. Kaya nga gusto kong makita. Nasaan na kaya sina Paulo, Rico, Peter, at... Tom! Halika! Sumama ka sa amin! Manonood kami! Nonood ng ano? Basta sumunod kayo! Tawagin mo mga kasama natin! Okay! Rico! Peter! Carlo! Halika! Sumunod tayo kina Paulo! May panonoorin daw sila!
Para sa donasyon, dito nyo na lang po ihulog sa sombrero ko. Ha? Ang galing mo pare. Hindi ka tinuklaw ng cobra? At hindi lumabas sa basket yung cobra. Sumayaw lang habang tumutugtog ka. Oh, bayaran nyo na si Manong. Magbigay kayo ng donasyon para makabalik na tayo sa barko. Teka lang. May iba pa akong gustong makita. Ano ba naman yan, Paolo? Baka mainip yung mga kasama natin. Paano sila maiinip? Kasama natin silang lahat dito. Oh. Ano ba kasi yan, Paulo? Ano pang gusto mong makita? Oo nga. Manong, may usap-usapang ang mga kobrang sumasayaw. Hindi naman talaga mga ahas, kundi mga babaeng nag-aanyong ahas lang. Gusto mo talaga malaman ng totoo? Oo naman. Kung ganon, sumama kayo sa akin. Salamat sa kape, Manang Mara. Alam ko naman yan ang una mong hahanapin ngayong umaga. Napuyat ako sa paghihintay kina Paolo. Wala pa rin ba sila? Wala pang balita. Ang sabi sa Pierre, baka sa susunod na linggo pa sila dumaong. Bakit na naman kaya? Wala namang bagyo ngayon. Wala nga. Ay, sana naman walang problema sa pangingisda nila. Wala naman siguro. Sige, Manang. Ihanda mo na yung susot ko. Papasok ako sa trabaho ngayon. Malapit na tayo sa kuweba, kung saan araw-araw na ginaganap ang mga ritual. Ritual ng ano? Makikita nyo rin. Pero pakiusap ko lang, huwag kayo lilikha ng anumang ingay. Pag nalaman ni Apo Edong na nagsama ako ng tagalabas sa kuweba, papatayin niya tayo lahat. Kalokohan! Huwag na tayong tumuloy. Isa pa, lasing na itong siniko. Ano ba kayo? Malapit na tayo. Ngayon pa tayo aatras? Tumuloy na tayo. Simulan na ang sayaw ng pagsamba. Pagpupuri sa ating Diyosa ng mga kobra. Diyosa ng mga kobra, hiling namin iyong pagpalaan. Mga babaeng kobra na siya naming alay, upang lahi ay paramihin at kapangyarihan may manatili sa sangkalupaan. Paolo, totoo nga may babaeng cobra. At sexy. Kaya lang nakamaskara eh. Hindi natin makita ang mukha. Sinasayawan niya ang malaking estatwa ng babaeng cobra. Okay, Megay. Ha? Maring mantala ritual. Ay, Teka, saan pupunta si Nico? Ha? Tigilan niyo. susundan ko. Tapos na ang ritual. Ha? Magbalik ka na sa iyong kanlungan. Anong kandungan ang tinutukoy niya? Ay, Manood ka na lang. Dali, makiusap lang ha. Walang gagalaw sino ba sa inyo. hindi. Si Nico. Inilabas na yung camera niya. Makikita na inyong pinuno ang flash ng camera. Ano yan? May lapastangan! Huwag niyo silang hayaang makalabas ng kuweba. Tayo na! Hilahin niyo si Nico! Lasing na lasing siya! Nico, tama na yan. Halika na. Papapalapit na sa ating pinuno ng kulto. Dali. Mga lapastangan! Mga lapastangan! Bilis! Tom! Rico! Nico! Peter! Kumukuha ang kuweba! Kailangan makalabas tayo rito! Mga lapastangan! Nilabag ninyo ang sagradong pagsamba sa aming Diyosa ng Kobra. Mahal na po, Edong.
Patawarin niyo na po ang mga dayo. Hindi nila alam ang kanilang ginawa. Ang paglapastangan sa sagradong kuweba. Ito ay may katumbas na parusa. Lumikas na tayo. Guguho ang estatwa. Nagagalitan Diyosa ng mga kobra. Lumikas na tayo, Apo Edong. Kamatayan ng parusa sa maglapastangan sa sagradong kuweba. Huwag, Apo. Huwag mo ipataw ang kamatayan. Kamatayan sa mga lapastangan. Kamatayan! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Sandali, nawawala si Nico. Baka nauna nang lumabas ng kuweba. Pero lasing na lasing siya, Paulo. Pero nauna siyang nakatakbo. Nagkagulo ng mga kasama natin. Hindi ko rin alam kung nasan na sina Peter at Tom. Guguho ba ang kuweba? Hindi ko alam, Rico. Ang tanging natitiyak ko, yung babae nagsayaw sa harap ng Diyos nilang taong kobra. Siya ay bumalik sa pagiging kobra. At bumalik doon sa loob ng malaking basket. Oo, Paulo. Nakita ko rin yun. Totoo nga yung sinabi ni Daro na ang mga kobrang sumasayaw, sila yung mga babaeng kobra na nag-aan yung tao. Apo Edong. Apo. Tatamaan siya ng malaking tipang na batong gumulong dito sa kuweba. Kailangan dalhin ko siya sa ligtas na lugar. Pero si Lisa, nawawala si Lisa. May kumuha sa basket na kinalalagyan ni Lisa. Lapastang ka. Isa ka sa lapastangang pumasok sa sagradong kuweba. Ang sumpa ni Apo Edong, kamatayan sa bawat lapastangan. Paulo, bilisan mo. Kailangan makarating na tayo sa pier. Sandali, mga kasama. Ha? May tao. Sino yan? Si Nico. Wala siyang malay. Nakahandusay dito sa daan. May basket sa tabi niya. Bakit nasa tabi niya yan? Ha? Yan ang basket na pinagkublihan ng babaeng nagsayaw. Tapos biglang naging cobra. Paulo, wala itong laman. May pulso pa si Nico. Dali, isakay natin sa jeep. Sige. Dalhin natin sa pinakamalapit na ospital. Manang, magkakaroon kami ng show sa syudad mismo. Kailan sumama ka sa akin? Pero sa linggong ito darating sina Paulo. Matatanda na sila. Kaya nilang asikasuhin ang mga kailangan nila. Isa pa, mas kailangan kita sa show kaysa maiwan ka rito sa isla at maghintay sa kanila. Kung anong gusto mo, Julia. At pagdating ni Paolo, marami siyang dapat ipaliwanag sa akin. Dahil ang usapan namin, 2 weeks lang siyang mawawala. Aba, mag-iisang buwan na sila sa laot. Sabi ng doktor, may nakita raw silang tuklaw ng ahas sa braso ni Nico. Iyon ang dahilan. Kaya halos naghingalo siya. Paano ngayon? Maghintay tayong tumalab yung antivenom na itinurok sa kanya. Kapag bumuti ang kalagayan niya, saka tayo babiyahe pabalik sa isla. Rico, Ano? tuklaw ng ahas? Hindi kaya tuklaw ng cobra? Naalala mo yung basket na nasa tabi ni Nico? Nung matagpuan natin siya, lalagyan yun ng cobra. Pero nung matagpuan natin siya, wala na itong laman. Ewan ko. Pero kung tuklaw nga ng cobra yon, wala tayong magagawa sa ngayon. Kundi hintayin tumalab kay Nico ang gamot. Paano kung mamatay si Nico? Nasa ospital pa tayo ngayon, Paulo. Ginagamot ang kaibigan natin. Pero yung pinuno ng kulto, isinumpa niya tayo. Lahat ng pumasok sa kuweba nila nang walang pahintulot, isinumpa niyang mamamatay. Hindi totoo yun. Huwag kang maniwala sa sumpa-sumpa. Hindi yun totoo, Paulo. Daro, narito ka pa? Binabantay ko si Apo Edong. Natamaan siya ng gumulong na bato nung yumalig ang kuweba. Ano na lagay ni Apo? Buhay siya. Mabubuhay siya. Kailangan lamang niyang magpahinga. Kasalanan mo ito. Gusto ko lang patunayan sa mga tao yon na totoo ang kanilang narinig.
na totoong nagiging taong mga sumasayaw na kobra. Sagrado ang pagsasayaw namin mga babae sa harap ng ating Diyosa. Alam ko yun, Lisa. At sinuway mo ang sagradong utos ni Apo Edong. Hindi ko sinasadya ang lahat. Ngayon, kailangan isa-isa ko silang hanapin. Kailangan ipagiganti ko ang paglapastangan nila sa sagradong kuweba. Daro, anong ginagawa mo rito sa ospital? Nabalitaan kong may nangyari sa isa niyong kasama. Natuklaw siya ng ahas. Yun ang paliwanag ng doktor. Ha? At ano? Gusto mong malaman kung buhay pa siya o patay na? Bakit ka ba narito? Gusto kong matiyak na ligtas kayo. Nagmamalasakit lang Hindi ako. namin kailangan ng malasakit mo. Binayaran na kita para makita namin ang sagradong kuweba. Kaya ngayon, kung maaari, iwan mo na kami. Layuan mo kami! Huh? Ano yun? Sa loob ng kwarto. Nico! Nico! Paulo, anong nangyari? Si Nico. Narinig kong may sumigaw eh. Siya ang sumigaw. Ha? May ahas sa bintana. Papalabas na! Habulin ko. Huwag ka nang makailam! Layuan mo kami! Iwan mo na kami! Nico! Nico! Patay na siya. May tuklaw siya sa liig. Anong kababalagan nito, Rico? Sinundan siya rito ng ahas. Siniguradong mamamatay siya. Ito ang sumpa ni Apo Edong. Totoong sumpa! Ako na magpapaliwanag sa misis ni Nico. Hindi ito dapat nangyari, Tom. Kasalanan ko ang lahat. Huwag mong sisiyan ang sarili mo, Paolo. Lahat tayo, kusang pumasok sa kuwebang yun. Lahat tayo, nagbayad kay Daro para makita ang kababalaghan sa sagradong kuweba. At nakita naman natin. Ang totoo, wala sanang magiging problema kung hindi naglasing si Nico at hindi niya kinunan ng larawan ng babaeng matapos magsayaw, bumalik sa anyong kobra. Totoo ang sinabi mo, Tom. Pero, nasa ospital na si Nico. Nilapatan na siya ng gamot. Dapat nabuhay siya. Dapat binantayin natin siya sa kwarto. Patay na siya, Paulo. Wala na tayong magagawa. Tama na. Paano kung masundan tayo ng ahas doon sa isla natin? Tumakas na yung ahas na tumuklaw kay Nico. Si Daro mismong nakakita. Si Daro. Kasama niya ang ahas. Nilansin niya kami. Paano nilanse? Habang kausap ko siya, umatake ang ahas. Doon nila tinuklaw si Nico. Doon niya pinatay ang kaibigan natin. Di natin sigurado yan. Ang demonyong si Daro. Una, tinukso niya tayong pumunta sa sagradong kuweba. At nang mapahamak tayo, siya pa rin ang naging daan sa kamatayan ni Nico. Maaari nagkataon lang ang lahat, Paolo. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Malayo na tayo sa islang yun. Malapit na tayo sa sarili nating isla. Makababalik na tayo sa normal nating buhay. Kalimutan natin ang nangyari. At hindi na tayo tutuntong muli sa isla ng mga taong kobra. O, paano? Dito na tayo maghihiwa-hiwalay. Total, nakuha ko na yung share ko sa huli nating isda. Ibebenta ko sa Suzuki kong tindero. Ako naman, para sa restaurant ko itong share natin. At ako, sa negosyo kong paggawa ng sardinas. Doon ko gagamitin ang share ko sa huli natin. Paano si Nico? Si Peter ang maghahatid sa kanya sa punerarya. Naghihintay na ang pamilya niya doon. At mamayang gabi, magkita-kita tayo doon para makiramay sa kanila. Kailangan magpatuloy ang buhay natin. Oo. At ikaw, Paulo, tigilan mo nang kaiisip sa binitawang sumpa ni Apo Edong. Hindi na tayo masusundan ng kanyang mga ahas na kobra. Dilinis ka na mga isda. Nailagay ko na rin sa freezer. Pwede na muna akong buhay. At bukas, maaga akong pupunta rito sa restaurant para ihanda ng magiging menu for the day. Mister, pwede mo ba akong tulungan? Miss, ano problema?
Bago lang ako dito sa lugar ninyo. Nakaramdam ako ng hilo. Ako, nawalan siya ng malay. Miss! Miss! Nasaan ako? Narito ka sa bahay ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito. Ikaw na muna magpahinga dito sa kwarto ko. Pag okay ka na, saka tayo mag-usap. Doon ako matutulog sa sala. Pagpahinga ka na. Hindi ko siya pwedeng atakihin ngayong gabi. Kailangang hanapin kong iba niyang kasama. Ginabi na ako sa pag-aasikaso ng deliveries Mabuti. Naibenta kong lahat ang isda. Magpapahinga na rin ako mula sa mahabang biyahe sa barkong pangisda hanggang sa mga pagdi-deliver ko ng isda sa aking mga suki. Nakakaantok, nakakapagod. Ay. Dapat ka na ngang magpahinga. Ha? Babae cobra? Dapat ka nung mamatay! Hindi! Magandang gabi, Magandang gabi naman. Police Officer Carla. Kasama ko to si Police Officer Nila. Nasa ospital si Rico. Ano? Pero ayon sa aming pag-iimbestiga, kayo ang huli niyang kasama. Baka makatulong kayo para masiguro namin ang dahilan. Pero nag-iwahiwalay kami sa pier. Nag-deliver siya ng isda sa palengke. At kami ni Tom, nagkanya-kanya na rin ng pag-aasikaso sa personal naming buhay. Tama. At kararating lang namin dito sa punerarya para asikasuhin naman ang burol ni Nico. Siguro mas mabuti na isa sa inyong sumama sa akin sa ospital para kilalanin si Rico at tumulong sa aming humanap ng kanyang kamag-anak. Si Rico nga. Si Rico nga ang pasyenteng ito. Pero, hindi ba napansin ng doktor ang sugat niya sa leeg? Sugat sa leeg? May tuklaw siya ng ahas sa leeg. Tuklaw? Oo, officer. Hindi yan karaniwang sugat. Tuklaw yan ng ahas. Maniwala kayo sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Teka, paano ka nakakasiguro? Tatawagin ko muna yung doktor na tumitingin sa kanya. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Rico, pare, anong nangyari? Pare, magsalita ka! Anong totoong nangyari sa'yo? Ngayon, ikaw naman. Bumalik ka? Saan ka ba nagpunta? Nagluto ako ng hapunan Gigisingin sana kita. Pero wala ka sa kwarto. Akala ko, umuwi ka na sa inyo nang walang paalam Hindi ko na inaasahang babalik ka pa dito. Hindi siya natatakot sa akin. Mabait siya sa akin. Sino ka ba talaga? Anong ginagawa mo dito sa isla? Sige, magkwento ka. Gusto kitang makilala ng lubos. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Wala. Talaga bang pinagluto mo ko? Oo. Kasi gusto ko sabay tayo maghapunan. Salamat. Anong pangalan mo? Lisa, Wala kang apelyido? pwedeng hindi ko muna sabihin? Pwede naman. Sige, halika na. Puka na. Ikaw, ano pangalan mo? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko magpakilala. Ako si Tom. Chef, cook, mangingisda. Ibig ko sabihin, ako mismo humuhuli ng isdang niluluto ko sa restaurant ko. Alam mo, mukha kang mabait. Talagang mabait ako. Hindi kita kayang patayin. May sinasabi ka? Pakilakasan mo naman ang boses mo. Medyo bigyan ako sa gutom Hindi kita kayang patayin, Tom. Bakit mo naman ako papatayin?
Pilya ka ha? Papatayin mo ba ako sa sarap? O sa anong paraan? Hindi kita kayang patayin. At, Lisa, teka, sandali. Ano ibig mo sabihin? Lisa! Dalawang araw na silang nakabalik. Pero hindi pa nagpapakita sa akin si Paulo. May inaasikaso pa raw. Namatay yung dalawa niyang kasama. Bakit, Manang? Paano namatay? Hindi niya binanggit nung tumawag siya sa telepono. Tatawag ba siyang muli? Oo, hintay-hintayin mo. Ang sabi niya, 1 oras pagkatapos ng show mo, tatawag siyang muli. Carla, ayon sa medical legal na sumuri sa bangkay ni Rico, natuklaw siya ng ahas. Hepe, kailangan ipaalam natin ito sa kanyang mga kaibigan. Wala ba talaga siyang pamilya na narito sa isla? Wala silang alam na kamag-anak si Rico. Nag-iisa lang yata ito sa isla. Kung ganon, kailangang puntahan mo si Paulo. Siya ang lumalabas na pinaka-leader ng kanilang grupo. Alam mo kung bakit hindi mo siya magawang patayin? Bakit, Aro? Ayokong sumuway sa utos ni Apo Edong. Pero kapag kaharap ko na si Tom, hindi ko magawang mag-anyong ahas. May pumipigil sa akin. Umiibig ka sa kanya. Hindi ako maaaring umibig. Pinagbabawal sa amin ni Apo Edong na umibig sa tao. Pero tao ka, Lisa. 2 na lang kaming nalalabing babaeng kobra. Kapag umibig ako, mawawala na rin ang bisa ang pagiging taong kobra ko. Pero pwede ka nang mabuhay ng normal. Malayo sa mga utos ni Apo Edong. Hindi, Daro. Sumumpa ako sa ating Diyosa ng mga kobra na maglilingkod ako sa kanya hanggang sa aking huling hininga. Kung ganon, bumalik ka sa bahay ni Tom. Tapusin mo dapat mong gawin. Hindi ka makakilos. Alam mong ibubunga ng pagsuway mo, Lisa. Pero kung ako sa'yo, susundin ko ang puso ko kaysa patuloy na maging alipin ni Apo Edong. Anong ibig mo sabihin, Lisa? Bakit sinabi mo sa akin yun? Hindi kita kayang patayin, Tom. Bakit mo naman ako papatayan? Pilya ka, ha? Papatayin mo ba ako sa sarap? O sa anong paraan? Hindi kita kayang patayin. Sino kan talaga, Lisa? At ang kanyang anino? Nakita ko ng ang aninong yun. Nung tumakbo siya palayo. Hindi. Naalala ko na kung saan ko nakita ang anino niya. Babaeng kobra ang pumatay sa mga kaibigan mo? Baka naman nakainom ka lang, Tom. Hindi pwedeng maging tao ang isang kobra. Sa pisikal na anyo na lang, malaking pagkakaiba natin sa ahas. Gusto mo bang isa-isahin ko pa sa iyo ang pagkakaiba natin sa kanila? Pero yun ang totoo. Galing kami sa isang isla na pinaninirahan ng mga taong sumasamba sa kobra. Ang Diyosa nila, kalahating tao, kalahating kobra ang anyo. Tom, totoong may kagat o tuklaw sa leeg si Rico. At yun din ang ikinamatay ni Nico. Pero ang totoo, kagat nga yun ng ahas, hindi taong kobra. Pero narito siya. Si Lisa. Siya ang taong kobra. Ang babaeng kobra. Ganito na lang, ha? Pag nakita mong muli si Lisa o kaya pag nagpakita siyang muli sa'yo, ikulong mo sa kwarto o sa bahay mo. Ha? Siguruhin mong hindi kanya matatakasan para makita namin mismo kung paano siya magpalit ng anyo. At saka lang kami maniniwala na meron ngang
babaeng cobra. Anong ginagawa mo rito, Tom? Matagal na tayong tapos. Alam ko yan, Julia. Si Paolo ang pakay ko. Wala pa siya. Hindi pa kami nagkakausap. Abala siya sa burol ni Nico. At si Rico raw, namatay na rin. Oo, tama. Pero tungkol nga sa kanilang gusto ko sanang sabihin kay Paolo. Akala ko narito na siya. Huwag mo nang tangkain makipagbalikan sa akin. Kahit ano pang dahilan mo, si Paolo na ang pinili ko. At hindi na magbabago pa ang pasya ko. Julia, tanggap kong kayo na ni Paolo. Importanteng makausap ko siya. Alam ko na kung sinong pumatay kina Nico at Rico. Oh, Diyos ko, mabuti naman. Sino? Isang taong kobra. Babaeng kobra. Tom, seryosong bagay ang pagkamatay ng mga kaibigan mo. Huwag kang mag-imbento ng kwento dahil sa mga Julia, hindi ako nag-iimbento ng kwento. Nakita naming lahat ang babaeng kobra. Kung paano siya sumayaw sa kanilang Diyosa na anyong taong kobra. Hanggang sa matapos siyang sumayaw, nagbalik siya sa anyong kobra. Iniisip mo ba talagang maniniwala ako sa'yo? Hindi mo kailangan maniwala, Julia. Si Paolo ang kailangan makaalam at maniwala. Dahil kami ang nakakita sa babaeng yon. At natitiyak ko, isa sa aming dalawa ang susunod niyang papatayin. Paolo, Sino ang... Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka? hindi na mahalaga kung sino ako. Paano ka nakapasok dito sa punerarya? Kamag-anak ka ba ni Rico? Hindi. Miss, kung hindi mo kilala si Rico, nagkakamali ka siguro ng pinuntahang kwarto. Si Rico ang ibuburol dito at inaayos ang kanyang bangkay. Hindi mo ba ako narinig? Tinawag kita sa pangalan mo. Ikaw ang pakay ko. Paolo! Siyang babaeng kobra! Ikaw ang kailangan ko. Paanong... naging asya! Tatakas! Habulin natin! Kailangan mapatay natin siya, Paolo! Paolo? Ano nangyari? Ano hinahabol niyo ni Tom? Yung ahas. Yung babaeng ahas. Babaeng ahas? Siya ang pumatay kina Nico at Rico. Yan din ang sinabi sa akin ni Tom. Kaya nga mula sa teatro, nagrenta kami ng sasakyan para makabalik rito kagad-agad. Ay! Nawala siyang parang bula. Ha? Hindi ko maintindihan. Ano bang kababalagan na nangyayari? Mahabang pangyayari, Julia. Halika na. Ihatid muna kita pa uwi. Ipapaliwanag ko sa danang nangyari sa amin. Paolo? Tom, ikaw na muna mag-asikaso sa burol ni Nico at Rico. Ihatid ko muna si Julia. Mag-iingat ka. Isa sa ating dalawa ang susunod niyang target. Ako ang target niya. Iniligtas mo ang buhay ko. Mag-ingat ka pa rin. Maaaring umatake siya. Kahit may kasama kang ibang tao. Hindi kaya nababaliw na ang nobyo mo, Julia? Hindi, Manang. Mukha namang matino si Paolo. Pero naniniwala ka ba sa kwento niyang babaeng kobra ang iyong tao? Tapos nagaan yung kobra ang pumatay sa dalawa niyang kaibigan? Ayoko maniwala, Manang. Pero dalawa na sila ni Tom na nagsabi sa akin. Naku, baka nakukulam ang mga lalaking yan. Mas mabuti siguro, ipatawas mo sila, Julia. Kailangan bantayan natin ng dalawang yun. Si Tom at Paolo. Sir, naniniwala kayo may taong kobra na papatay sa kanila? Baka silang nagpakawala ng ahas na pumatay sa mga kaibigan nila. Baka may onsehang nangyari sa barkada nila at gumaganti sila. Patay na si Nico. Patay na rin si Rico. Sino pang gagantihan nila? Buhay pa si Peter. Si Tom, si Paolo. Isa sa kanilang tatlo ang mastermind ng mga nangyayari. So, sino ba bantayan natin, Epe? Yung leader, si Paolo. Tatapusin mo na kita, Paolo. Bago si Tom. Bago ang mahal kong si Tom. Paolo, nakalimutan mo itong... Ha! Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa bahay ni Paolo? Hadlang ka sa plano ko! Hindi!
Naging ahas! Isang cobra! Paolo! Paolo! Hindi mo ako matutuklaw! Lalabanan kita! Lumayo ka, Julia! Huhuling ko ang cobra! Mag-ingat ka, Paolo! Muntik na niya ako matuklaw! Naiharang ko itong bag ko! Tumabi ka! Hindi na siya dapat makawala ngayon! Paolo! Buksan mo ang pinto! Narinig namin may sumigaw. Mga pulis kami! Buksan nyo! Nasa? Naroon sila sa itaas, sa kwarto ni Paolo. Bilisan ninyo! Nahuli ko ang cobra. Narito sa loob ng sako. Hindi siya pwedeng makawala rito. Bigay mo sa amin. Hindi. Iuhulog ko siya sa bangin. Para mamatay na siya ng tuluyan. Ibigay mo sa amin. Ito-turn over namin siya sa animal welfare. Hindi! Hindi niyo ba naiintindihan? Hindi siya ordinaryong ahas o cobra. Halimaw siya. Nagkaan yung tao para mambiktima. At pagkatapos, bumabalik sa pagiging cobra para pumatay. Paolo! Ibigay mo na sa kanilang ahas na yan! Narinig niyo yun? Kumalabog. Nag-anyong tao na siya uli. Lalansin niya tayo. Magkukunwari siyang kawawa para pakawalan natin siya. Awa kayo! Hindi totoo sinasabi niya! Huwag kayong maniwala! Ako mismo! Nakita ko mula sa pagiging tao! Naging ahas siya! Ako papatay sa kanya. Akong tatapos sumpa ni Apo Edong. Edong! Wag! Pakawalan niyo ako! Hindi ako makahinga! Kampon ka ng kadiliman. Matatapos lang ang iyong kasamaan kung mamamatay ka rin. Tom! Wag! Pero pinatay niya si Nico. Si Nico. At balak niya tayong ubusin. Iuhulog natin siya sa bangin. Magkakalasog-lasog ang buto niya hanggang malagutan siya ng hininga. Hindi na siya makakabalik dito. Hindi na siya makapag-aan yung cobra. Bakit niyo ako itinali sa bansang ito? Para mag-anyong ahas ka man, hindi ka pa rin makakawala. May gas ang balsa. Sisindihan ko na. Para habang inaanod ka sa dagat, magiging abo ka. Hindi! Paalam, Lisa. Baunin mo ang sumpa ng pagiging taong cobra. Mas mabuting hayaan nating manatiling lihim ang isang lihim na sagrado para sa ilan kaysa ibuwis ang ating buhay at madamay ang malalapit na kaibigan sa isang kasawiang wala namang saysay.